Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang unang kabanata ng Juan at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Tayo po ay magsisimula ng panibagong libro at ang ebanghelyo nga pong ito ay napaka-espesyal at napakaganda. Ang John chapters 1 to 3, ito po ang napaka-espesyal na pagkakasunod-sunod kasama po ng libro ng pahayag. Ang libro ng John tungkol po saan ang librong ito. Ito po ang ika-4 na ebanghelyo. Ito ay 100 taon matapos ang kamatayan ni Jesus, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ano po ang hinaharap ng simbahan noon, ng iglesia noon? Sila ay umaharap ng pagtutuligsa mula sa maraming tao. Bilang mga Kristiyano, napakahirap na maging Kristiyano sa kanilang mga panahon. Dapat nilang harapin ang problema ng sanlibutan ng mga iglesia. Pagkatapos ay naroon ang paghahari ng mga Griego, kultura ng maraming mga Diyos-Diyosan. Sa mga panahong iyon ay mas naniniwala ang mga tao sa paniniwala ng mundo. At sa panahon, napakalalim ng impluwensya ng mundo sa mga tao doon, maging din sa mga Kristiyano. Iyon po ay mga panahon kung saan ang lahat ng tao ay mas ninanais na sumunod sa mundo at sa agos ng mundo. At 100 taon nang nakakalipas mula nang muling nabuhay si Jesus, ngunit naroon pa rin na sumaharap ng ganitong mga pag-uusig ang mga Kristiyano. At marahil naroon ang pagtatanong na bilang mga Kristiyano, ano pang saysay ng kanilang pagsunod? Napakaraming mga problema. At dito nga ay sumulat si Juan, lalo na para sa kanyang mga disipulo. At ang lahat ay sumusunod kay Juan gamit ang mga librong ito.
Ang sitwasyon noon ay kung saan ang mga Kristiyano ay nahihirapan na mamuhay sa kanilang paniniwala dahil sa Judaismo. At dahil doon ay marahil ay may mga pagtatanong kung totoo nga ba si Jesus. At ang komunidad ni John, ang kanyang mga disipulo, ang lahat ng mga naniniwala sa Panginoong Hesus ay dapat na humarap sa ganitong problema. Ngayon, sa pagbabasa po natin ng libro ng Juan, kailangan po nating magkaroon ng panibagong perspektibo. Dati ay hindi po natin maunawaan ang tungkol sa puno ng buhay. Maaari alam natin ito, ngunit napakalabo ng ating pag-unawa. Ngunit ngayon ay natanggap na po natin kung ano nga ba ito. At ngayon ay dinadala po tayo ng Diyos upang mas maunawaan pa ito. Ako ay nagpapasalamat na tayo ay narito muli upang basahin ang libro ng Juan. Gaano karami ang ating nalalaman tungkol sa Panginoong Hesus? Ang atin pong nalalaman sa Panginoong Hesus ay hindi lamang po tumitigil sa isang panahon, hindi lamang na kapaloob sa mga teolohiya o kaya doktrina na ating nalalaman. Dapat po nating maunawaan na ang systematic theology ay hindi po nito binibigyang diin ng tungkol sa banal na espiritu. Ngunit alam po natin kung gaano ito kahalaga. Ang atin pong nalalaman maging ang tungkol sa iglesia ay hindi po dapat tumitigil. Marami pa po tayong mas malalaman, mas marami pa po tayong mauunawaan. Sa pagbabasa po natin ng libro ng Juan, naway makita po natin ang ating mga sarili at dapat nating maunawaan na ang alam natin ay napakalimitado. Dapat po nating siyasatin ang ating mga sarili gaano natin kakilala si Jesus. Hindi lamang dapat nananatili sa isang bagay o kaya isang dahilan ng atin pong pagkilala sa Diyos. Dahil napakahaba po ng kabanatang ito, hindi po natin babasahin ang lahat. Bagkus ay magpo-focus po tayo sa verse 49.
hanggang 51. Dahil itong mga bagay na hindi po natin alam. Ang unang 18 mga bersikulo ay tungkol po sa pagpapatotoo ni Juan. Pagkatapos, sunod ay ang pagpapatotoo ng kanyang mga disipulo kung anong kanilang nalalaman tungkol kay Jesus. Verse 1 to 18, pagkatapos verse 19 to 34. Mababasa po natin dito ang tungkol kay Jesus, ang pagpapatotoo ni Juan at ang pagpapatotoo naman ng mga disipulo ni John. At sa mga bagay na ito, dapat din po natin tanungin ang ating mga sarili. Kung tayo din po ba ay mayroong limitado lamang na pagkilala sa Diyos? Hindi. Hindi po. At sa pagbabasa po natin ng libro ng John, dapat po tayong lumago sa ating pagkilala sa Diyos. So verse 1 to 18, iyon po ay ilang mga verse lamang. Unang bersikulo, sabi po doon, nang pasimula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos, hanggang sa verse 13. Tignan po natin ang verse 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang umpisa ay nasa verse 1. Sunod ay verse 14. At ang ikatlo ay sa verse 18. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay pinakilala ng kaisa-isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Paano naman po ang verse 2 hanggang 13? Iyon po ay tungkol sa salita. Ito po ay sinasabi po dito na bago pa man nalikha ang mundo ay naroon na ang Diyos. Bago pa man may mga bagay na nalikha sa mundo, naroon na ang Diyos. Naroon na ang posisyon ng Diyos, siya na ang tinatawag na Diyos noon pa man.
Kung walang Diyos ay walang nalikha sa mundo. Ibig sabihin, bago pa man dumating ang salita ay naroon ng Diyos. Para po itong sinabi sa libro ng Genesis na nang sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag ay nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng dilim, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng langit. Ibig sabihin, bago pa man ang salita, bago pa man ang mundo, ang pagkakalikha ng mundo ay naroon ang Diyos. Sa Grego, tinatawag po itong Griego. Ito po ay isang salita na nauunawaan ng lahat. Kinamit ni John ang salita na nauunawaan ng lahat upang maunawaan nila ang pagkadiyos ng Diyos. Iyon po ang pagkadiyos ng Diyos. Siya ay kabilang sa tinuturingang parte ng Trinity. Noon ay puno ng kadiliman ng mundo. Ngunit dumating ang salita ng Diyos, kaya nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng buhay. At ang buhay na ito ang siyang nagbigay buhay din sa tao. At dahil sa salita ng Diyos ay nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng bagay na lumaban sa kadiliman. Ang kadiliman at ang liwanag ay magkalaban. At dahil nga sa salita ng Diyos ay mayroong bagay na lumaban sa kadiliman. Tignan po natin ang verse 7. Sabi po dito upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang lahat ay sumampalataya dito. Hindi si Juan Bautismo ang liwanag at hindi siya ang Diyos, bagkus ay ginamit lamang siya ng Diyos. Dumating si Jesus sa mundo, ngunit hindi siya kinilala ng lahat, pagkatapos ay inayawan pa ng marami. At sa verse bago pa man ang lahat ay dumating na si Jesus. Bago pa man ang lahat ay naroon na ang salita ng Diyos. Ngunit may mga taong hindi tumanggap kay Jesus at mayroong ding iilan na tunay na tumanggap sa Kanya at ang mga nananampalataya sa Kanya binigyan niya ang karapatan na Kanyang maging anak. Sa ating pagkilala sa Diyos, tayo po ay magiging anak ng Diyos. Ibig sabihin, sino ang anak ng Diyos? Iyon ay mga taong hindi na ipanganak ayon sa laman, bagkus ay ayon sa Espiritu at ayon sa pagkilala ng Diyos. Sa atin pong pagtanggap sa Diyos, totoo na tao po tayo, ngunit ang ating pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos ay dahil sa Espiritu at dahil sa Kanyang mga salita.
Sa ating pagtanggap sa Diyos, tayo din po ay nagiging anak ng Diyos. Hindi po natin makita ang Diyos at hindi po natin siya makita. Ngunit patuloy po natin siyang natatanggap kung kaya tayo din ay natawag bilang kanyang mga anak. Verse 14, ang salita ay naging tao at manirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Gaano po natin nalalaman ng tungkol sa habag at biyaya ng Diyos, tungkol katotohanan ng kanyang mga salita? Kung tutuusin, lahat po tayo ay hindi po natin lubos na maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. Naunawaan po ba natin ang pagiging anak ng Diyos? Ang pagiging anak po ba ng Diyos ay ang pagpunta lamang sa langit? Kung ganito lamang po ang pag-unawa natin sa Diyos, ay limitado po tayo. Totoo na tayo po ay makakapunta sa langit, ngunit hindi lamang po ito tungkol sa pagpunta sa langit. Naway tulungan po tayo ng Diyos na higit na maunawaan ang kanyang kabutihan, na sa ating pagbabasa ng kanyang mga salita ay mas maunawaan po natin ang kadakilaan ng Diyos at matanggap po natin ang kanyang kadakilaan. Verse 14, nakita po natin ang kabutahan ng Diyos. Nakita po natin ang kalwalhatian ng Diyos at isinulat din po ito ni Juan. Nakita po natin ang kadakilaan ng Diyos. Pagkatapos si John Mondin ay nagbigay ng patotoo tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Verse 15, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, isinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko na aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit kay sa akin sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. Makita po natin dito ang pagpapatotoo ni Juan na si Jesus ay ang dakilang Diyos.
na bago pa man ang pagkatao ni Juan ay naroon na ang Panginoong Jesus. Anong uri ng habag at biyaya ang ibinigay po ng Diyos sa atin? May mga pagkakataon na hindi po natin ito maunawaan dahil nakatingin lamang po tayo sa batas ng Diyos o kaya ang batas ng tao na ibinigay ng Diyos kay Moses. Kahit na ang batas na ito ay nagmumula sa Panginoon na ipasa kay Moses. Ngunit dito maunawaan po natin na si Jesus nga ang simula. Ang orihinal na kalidad at ng posisyon ng Diyos ay siya ang Panginoon. Siya ang liwanag ng kaligtasan at siya ang magdadala ng liwanag sa kadiliman, siya ang magliligtas sa tao. Pagkatapos siya ay naging tao. Ibig sabihin, ang simula ng mga salitang ito ay puno ng habag at biyaya, puno ng pag-ibig, pagkatapos ay dumating pa sa lupa. Naging tao upang maligtas ng tao ang kaligtasan. May mga taong hindi tumanggap sa Kanya, ngunit ang mga taong tumanggap sa Kanya ay nakatanggap din ng liwanag, nakatanggap din ng kaligtasan. Wala pa sa atin ang nakakita sa Diyos, ngunit alam natin ang kadakilaan ni Jesus. Nakikita po ba natin ang kadakilaan ng Diyos Ama dahil sa Panginoong Jesus? Naway matanggap po natin ito. Sa higit po nating pagtanggap ng kalwalhatian ng Diyos ay mas mauunawaan po natin siya. May mga pari at may mga Levita na nagtatanong kay Juan kung sino nga ba siya, ngunit mula sa verse 20, kanyang nilinaw na hindi siya si Jesucristo. Ngunit sino nga ba si John? Sino si Juan? Sabi sa verse 23, sumagot siya sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propeta Isaias, "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon."
dito ay nilinaw ni Juan na hindi siya si Jesucristo. Ngunit siya ang tinutukoy sa libro ng Isaiah na siyang sisigaw sa pagdating ng Panginoon. Sa verse 26 at 27, muli pang nilinaw ni Juan na siya ang nagbabautismo sa tubig, ngunit darating si Jesucristo na siya ang karapat-dapat sa lahat ng papuri at siya ang natatanging anak ng Diyos. Siya'y napakadakila at napakaluwalhati na maging si Juan Bautismo ay hindi karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Maaaring si Juan Bautismo sisigaw mula sa disyerto upang para sa pagdating ni Jesus, ngunit hindi ibig sabihin nun na mas dakila pa siya kaysa sa kanya. Maaring maisip po natin ang tungkol po sa Passover Lamb. Ngunit alam po ba natin ang ideya tungkol sa korderong ito? Bago pa man ang pagkakalikha ng mundo ay naroon na si Jesus. Naroon ng Diyos. Siya ang anak ng Panginoon, Diyos Ama. Ang ating manlilikha ay ang Panginoon. At walang-wala po tayo kumpara sa Kanya. Nung una pa lamang ay naroon na ang pagka-Diyos ni Jesus. Ang banal na Espiritu ay tulad ng kalapati na dumating sa Kanya dahil siya ay ang pinili ng Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya. So verse 33,
Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin. Sinabi ni Juan dito na hindi ko rin siya kilala, ngunit alam ko na siya ang kordero ng Diyos. Si Jesus ang anak ng Diyos. Ito ang nalalaman ni Juan Bautismo tungkol sa Panginoong Jesus. Na siya nga ang anak ng Diyos amang nasa langit. Patuloy na sinasabi ni Juan Bautismo na ang Diyos ay dakila at siya ay malayong mas dakila at mas maluwalhati kaysa sa Kanya. At sa pagdinig nga nito ng mga disipulo ni Juan ay kanila ding sinunod ang Panginoong Jesus. At mula verse 35 maging sa 38. Patuloy na nakikilala ng mga disipulo ni Juan ang Panginoong Jesus. Pagkatapos ay naroon din na nakilala siya ng iba pa ng mga naging disipulo mismo ni Jesus. Dito ay nakikita ng mga disipulo ang kaganapan ng mga propesiya tungkol sa Panginoong Jesus. Nakikita din ng iba pang mga disipulo, lalo na nang natawag sila Felipe, Nathaniel, si Pedro. Nakita nila ang tungkol kay Panginoong Jesus.
hal, hal, dito sa ikalawang bahagi, lalo na sa pagkakatawag ng mga disipulo ni Jesus, ay hindi nila mapaniwalaan na naroon ang pagdating ng Panginoong Jesus, lalo na't galing siya sa Nazareth. Sabi sa verse 47, nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyong isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Si Nathanael ay nagulat dahil kilala siya ng Panginoong Jesus. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoong Jesus na nakita na niya siya nang siya'y nasa bundok pa ng puno pa ng ignos. At mula nga doon ay nagkaroon na siya ng mas malalim na pagkakilala sa Diyos, na siya ay tunay ngang Israelita. Dapat nating makita ang higit na kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Dapat makita po natin ang higit na kadakilaan ng Diyos, kung gaano siya katotoo. Makikita natin ang kadakilaan ng Diyos. Nakita ito ng mga disipulo. Ang salitang ito ay para po sa ating lahat. Dapat po nating makita ang pagbubukas ng kalangitan dahil sa kadakilaan ng Diyos. Dito, sinabi mismo ni Nathanael na ang Panginoong Jesus ay ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel.
Tayo ay tinawag ng Diyos, tayo ay ang kinatawan ni Kristo. Tayo ay dapat na pumuno ng katotohanan. Ang iglesia ay ang kinatawan ni Kristo. Dahil lang Diyos ang hari, at makikita natin ang pagbukas ng kalangitan. Ang salita ng Diyos, ang kanyang salita, ang siyang matatanggap po natin. Maaaring ang mundo ay puno ng kadiliman, ngunit tayo ay kanyang tutulungan. Makakatanggap po tayo ng maraming mga pag-uusig, maraming paglaban, ngunit naroon ang kadakilaan ng Diyos. Atin po siyang matatanggap. Ang lahat ay dahil sa kanyang kabutihan. Tayo po o kaya ang Panginoong Hesus ang siyang koneksyon na ipinadala ng Panginoon. Mula pa nung simula hanggang ngayon, ang Diyos ay narito na, ang Banal na Espiritu ay narito na, tayo man din ay narito na. Nagbukas ang kalangitan para sa atin. Ang mundo ay maaaring nagkakagulo. Ngunit dadalhin po natin ang biyaya mula sa kalangitan upang mapuno ang mundo. Ito ay isang bagay na nais na mapangyari ng Diyos. Naway tulungan po tayo ng Panginoon. Naway matanggap po natin ang kadakilaan ng Diyos. Ito po ang nilalaman ng puso ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang ating nalalaman tungkol sa kaligtasan. Ang iglesia hindi lamang dapat manatili sa tradisyonal na pagkakakilala tungkol sa Kanya. Dapat mabuksan po natin ang ating pananaw. Salamat sa Panginoong Hesus sa Kanyang salita. Tayo pa ay tumayo at purihin po natin ang Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin.
Hallelujah! Lahat ng papuri at palakpak para sa Diyos. Atin pong purihin ang Panginoon. Sabi po sa salita ng Diyos, lalo na sa verse 1, nang pasimula ay naroon ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay sa Diyos. Siya ang Alpha at Omega, siya ang simula at ang dulo ng lahat-lahat. At ngayon ay nakikita po natin ang kanyang kalwalhatian. Siya ay puno ng katotohanan, puno ng habag at biyaya. Panginoon, Ikaw ay karapat-dapat sa lahat naming papuri at pasasalamat. Gamitin po natin ang salita ng Diyos upang purihin siya. Panginoon, pinupuri ka namin dahil sa iyo, dahil sa iyong kabutihan, kami ay narito. Dahil sa iyo, mayroong liwanag. Dahil sa iyo, ay narito kaming nakakasunod sa iyong mga salita. Na dahil sa iyo, Panginoon, kami ay nakakalakad ayon sa iyong kalooban. Sa simula pa lang, Panginoon, ay naroon ng iyong pagkilos, naroon ng iyong salita. Panginoon, maraming salamat. Panginoon, alam mo ang aming kahinaan. Ngunit patuloy mo kaming sinasamahan. Ikaw ay puno ng habag at biyaya ng katotohanan. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang Diyos na dumating sa aming buhay upang manatili sa amin. Panginoon, pinupuri kita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na handang manabik at hindi lamang manatili sa tradisyonal naming pagkakaunawa tungkol sa iyo. Binigyan mo kami, O Diyos, ng pag-asa. Ikaw, O Diyos, ang aming dakilang Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin. Dahil sa iyo, O Diyos, kami ay makakadulog, lalo na sa Diyos Ama, at higit pa namin siyang mauunawaan dahil sa iyo. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ngayon, narito ang Kordero ng Diyos na siyang magtatanggal ng lahat ng kasalanan sa mundo. Sa ating pagpasok sa kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon, ngayon ay sinasabi po ng Diyos sa atin na wag lamang po tayong manatili sa kung anong naunawaan natin tungkol sa Diyos. Dapat po nating balikan ang iba't ibang sitwasyon sa atin pong mga buhay. Mga problema na sa tingin natin ay hindi natin magagawa. Panginoon, ang nais namin ay mas kilala ka. Mga kapatid, hayaan po natin ang banal na espiritu na gabayan po tayo. Panginoon, alam mo na ang puso namin madalas ay napapagod
nanghihina. May mga pagkakataon na dumadating lamang kami dito, dumadalo dito para lamang dumalo. At napakalayo po namin sa katagumpayan, napakalayo namin sa iyong nararapat na kalooban para sa amin. May mga pagkakataon na hindi namin alam manalangin. Ngunit ngayon, O Diyos, muli ay ginising mo kami. Ang Panginoon, gabayan mo kami. Kinabayan mo kami kung paano sundin maging ang pang-umagang debosyon. Panginoon, hindi kami sapat at hindi din sapat ang aming pag-unawa sa iyo. Panginoon, hayaan mo na sabihin namin sa iyo na lalo pa kaming nananabik sa iyo. At sa libro nga ng Juan, patuloy mo kaming tulungan, O Diyos, na maging mas malalim pa ang aming pananabik sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na matanggap ang aming pagkakatawag bilang iyong mga piniling pari. Panginoon, sa araw-araw naming pagkilala sa iyo, pagtagkap sa iyo, naway higit pa naming maunawaan ang iyong kadakilaan. Naway araw-araw naming matanggap at maranasan ang iyong presensya at maunawaan namin na ikaw ay Diyos ng kaligtasan, ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin, ikaw ang dakilang Diyos. Tayo po ay dumaing sa Diyos. Panginoon, tulungan mo kami na mas maranasan ka. Sa aming mga buhay ay nais namin na mas maranasan ka at higit ka pang makasalamuha. Panginoon, hindi namin kayang mabuhay ng kami lamang. Tulungan mo kami, O Diyos. Verse 51. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manahog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Ibinigay po ng Diyos ang katotohanan ito sa atin. Tayo ang katawan ni Kristo, tayo bilang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Makikita po natin ang pagdating ng presensya ng Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay, ang atin pong pagkakatawag bilang kanyang mga hinirang na pari. Naway maisabuhay po natin. Panginoon, amin pong tinatanggap ito. Panginoon, kami ay kabilang sa iyo. Kami ay naniniwala sa iyo, kami ay nagtitiwala sa iyo. Kami nga ay magiging tunay na mga Israelita na susunod sa iyo.
Panginoon, patuloy mo kaming sinasamahan. At kami nga ay narito, Panginoon, tinatanggap ang iyong pangitain na kami ay magtatanim na mas marami pang puno ng buhay. Alam namin, O Diyos, na kami ay kabilang dito. Panginoong Jesus, ikaw ay aming tinatanggap sa lugar na ito. Bilang iglesia, ikaw ay aming tinatanggap. Atin pong ipikit ang ating mga mata. Banal na Espiritu, naway gabayan mo kami. Panginoong Yesus, tulungan mo kami na makapasok sa iyong salita, sa iyong kordero. Panginoong Yesus, naway nakikita mo kami. Ang Panginoong Jesus ay naroon pa mula sa simula, ngunit kanyang binitawan ang kanyang pagkakakilanlan bilang Panginoon upang dumating sa lupa at maging tao. Pagkatapos ay nanahan sa atin. At siyang naging kordero ng Diyos. Siyang naging kordero ng Panginoong Yesus, ng Panginoong Diyos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Panginoon, tulungan mo kami na makapasok sa kaligtasan na ibinibigay ng kordero mo, nang may katotohanan, may habag at biyaya ayon sa iyong kalooban. Aking mga anak, sundin po natin ang banal na Espiritu at sundin natin ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Hayaan natin na ang dugong ito ni Jesus ang magpalaya sa atin mula sa mga kasalanan. Sabihin po natin sa Diyos, sabihin po natin ang panalangin na ito, Panginoong Yesus. Ikaw si Kristo, ang Diyos ng walang hanggan, ikaw ay aming sinusundan. Ikaw ang Diyos ng mga Israelita, ikaw ang tunay na hari ng Israel. Aking mga anak, naway makapasok po tayo sa pangakong ito at pakinggan po natin kung ano man ang sinasabi ng Diyos sa atin.
Bilang iglesia, ang lahat ng otoridad ay ibinigay ng Diyos sa atin upang mapagtagumpayan ang kadiliman, upang atin pong matanggap ang susi ng kalangitan. Atin pong makikita ang pagbukas ng kalangitan kahit saan man po tayo magpunta, kahit nasan man po tayo sa 611, sa tuwing tayo ay nagsasama-sama, ang kalangitan ay magbubukas. Makikita po natin ang mga anghel ng Diyos. Naway matanggap po natin ang kadakilaan ng Diyos. Aking anak, buksan mo ang iyong mga kamay. Pagkatapos tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay handa na magamit mo. Sa mundong ito kami ay lumalakad. Kami ay handa, Panginoon, na maging puno ng buhay. Naway ang iyong kaligtasan ang siyang tumulong sa amin, matanggap namin ang buhay na walang hanggan at ang pagkakatawag na maging iyong anak. Panginoon, kami ay handa na maging ugnayan sa pagitan ng mundo at ng kalangitan. Panginoon, naway ipadala mo ang iyong mga anghel. Handa kami na makinig at tumanggap. Naway tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapangyari ang iyong kalooban para sa mundong ito, upang kami ay maging tunay na puno ng buhay, magkaroon ng bunga, at magbigay kagalingan sa mundo. Tanggalin mo, O Diyos, ang lahat ng mga sumpa. Tulungan mo kami, O Diyos, na makapaglingkod sa iyo sa ganitong paraan at maging ugnayan mula sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, amin pong itinutulog ang amin pong mga buhay. Sa ngalan ni Hesus, amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.